Alright, good afternoon. So today is for our reference. Today is June 19, 2026. It's around almost 6 p.m. na, no? Sa labas, oh. Around 6 p.m. So may nagtanong kasi, actually marami na nagtatanong, no? Sa FB tsaka sa YouTube na nag-comment, nag-message sa akin kung ano na yung stand ko, no? Sa mga naglalabasan sa social media na yung mga buildings daw ng below year 1992 na pagkagawa, pag dumating na yung the big one, baka raw hindi mag-survive. So yung sagot ko dyan is partly correct, no? Partly correct. So binuksan ko yung laptop, siyempre nag-investigate din ako. Tinanong ko si ChatGPT, paki-enumerate mo para mas madali, no? Kasi si ChatGPT, itanong mo lang, ilalabas niya na agad, no? So tinanong ko, enumerate, paki-enumerate, sabi ko kay ChatGPT yung mga editions, no? From the first edition to the latest edition ng NSCP. So ito yung binanggit niya. So nung pag nakita ko yung 1992, yan teka lang, ilusog ko. Nung nakita ko yung 1992, ang first impression ko kaya pala na big deal tong 1992. Alam niyo kung bakit? Sige, ito, i-explain ko. Kasi yung first edition, 1972, National Structural Code for Buildings pa, NSBC, yung pantawag. Tapos, chinek ko yung base year, ano? Actually, yung base year kasi sa civil engineering, yung base year, ilalapit ko, para mabasa nyo. Yan, no? Yung base year na yan, ang ibig sabihin yan is, in layman's term, yun yung puwersa, no? Puwersa ng pagtulak o pag-uga ng lupa. Ng pagtulak o pag-push ng lupa sa pundasyon ng isang building. 'Di ba? Pag nag-earthquake, 'di ba? Pag naglindol, syempre gagalaw 'yan. Pag galaw niya, syempre may tutulak ngayong kung mayroong pundasyon diyan building, itutulak na lupa 'yon. Yung puwersa na pagtulak noon, pag-push, ang tawag sa civil engineering doon is base shear. Alright, so kino-compute yun, merong formula. Ito, very generic pa talaga dati pala. Shear base shear is equal to KCW. Napaka-generic pa lang. Tapos nung pagdating sa nung sa may 4th edition 1992, ito yung pinaka-modern, ito yung merong termino dyan na game changer, no? Ito, i-check natin. 1992. Ayan, 1992 4th edition. Basahin ko, This was the first major leap toward modern seismic design. Alright? So, equivalent. So, ang kwento natin, iikot sa formula. Sa formula lang tayo magbabase para hindi tayo malito at hindi tayo as per code lang tayo. So, as per formula lang tayo. Okay, so yung where Z is seismic zone factor, ano yun? Nakalagay Z, nasa numerator. Z stand for seismic zone factor, ano yun? Sa Pilipinas, dalawa lang ang seismic zone natin. Ito sa Pilipinas. Ito yung NSCP to 2015. By the way, wala pa akong NSCP 2020, naghahanap pa ako. Baka mag-download ako. Okay. Zone 2 lang sa Pilipinas, somewhere sa Palawan. Ito yung line, no? Sa Palawan, Zone 2 area, district, and then Zone 4, the rest of the Philippines. Sa buong mundo, pagkakaalam ko, hanggang Zone 4 lang. Ewan ko kung meron pang, pagkakaalam ko hanggang Zone 4 lang. Ito yung anong sabihin ng mga zoning? Yung Zone 2, yung frequency. Hindi masyadong madalas ang paglindol sa Zone 2 at hindi ganong malakas na lindol. Yung ibig sabihin ng Zone 2. Merong Zone 0 or Zone 1, may Zone 2, may Zone 3. Wala tayong Zone 3 sa Pilipinas. Alright? Sa Middle East, Zone 3 sila doon. Tapos, ito yung Zone 4. Pag nasa Pacific Ring of Fire ka, Zone 4. Tayo nasa Pacific Ring of Fire tayo . Diba? Earthquake zone tayo. So, Zone 4. Yung frequency, mas madalas at mas malakas na lindol. So, yun ang sabihin ng Zone 4. Alright? So, yung nung 1992,
nako-consider na nila yon, no? Yung sa formula, yung seismic zone factor. And then ito, importance factor. Kasi nung dati kasi, nung dati ito, nung first edition, ano lang, ang kino-consider nila is anong type lang ng structure yan. Concrete ba, bolted ba, steel, yun lang, no? Tapos hindi nila, wala silang kino-consider na iba, no? Tapos, come this, yung pagdating ng NSCP 1992, siya ang game changer. Meron ng importance factor. Ano ibig sabihin ng importance factor? Ito na yung hospital, mga essential. Ito, tingnan natin. Check natin. Yan. Check natin. As per NSCP 2015 yan, may mga essential occupancy category. Essential facilities, may nakalagay 1.5. Ibig sabihin yan, plus 50%. Mga ospital, ito nandito yan. Check natin. Yan. Example of essential facilities as per 2015. Emergency Communication and Operation Center. Yan yung mga building na yun. Yung mga dispatch, rescue teams, essential sila na facilities yan. Sabihin, plus 50% ang strength nila. Sige, enumerate: hospital, medical center, emergency response facilities like includes police station, fire station, ambulance services, and other structures that provide immediate disaster response. Yan, mas matibay ng ano yan. Hindi naman wrong word yung mas matibay. Makaka-handle sila ng mas malakas na pag-uga, no? Na pag-uga ng 50% sa ordinary. Okay. Next is critical infrastructures, no? Nuclear power plants, wala naman tayo nun. So, large dam, mga dam. And then, transportation and communication networks. Yan, yung mga cell sites, dapat. Ano yan? Bridges, di ba? Communication lines, roads. Tapos, utilities, yung mga gas distribution, water, electricity. Di ba? Yun yung mga talaga, yun yung mga essential, no? Including pati yung actually halos lahat ng public na halos lahat ng public buildings yung 'di ba, evacuation center, essential yan. So yung mga public school dapat makaka-cater sila ng plus 50%, no? Ibig sabihin nito, ganito yan sa layman's term silang last man standing, yung mga essential na yan, essential mga buildings or structures. Ibig sabihin, yung mga ordinary na buildings or structures, ano yun? Yung mga condominium, mga bahay, yan, damage na sila, hindi na sila operable, hindi na sila pwedeng magamit, hindi pa nagko-collapse, pero major damage na, hindi na pwedeng gamitin. Pero yung essential, yung mga hospital, mga public buildings, mga government buildings, nag-ooperate, meron na silang damage, pero nag-ooperate pa rin sila. Yun ang pinaka-essence ng essential building facilities. Kaya, plus 50%, no? Ang ma-handle nila, 'di ba? Ayan, ang ma-handle nila. Ayan, no? Essential. Etong hazardous, plus 25%, pero hindi naman masyado kasi lahat, ang pinaka-importante yung essential. Alright, etong mga 1, ibig sabihin, walang additional, yung mga ordinary buildings natin. Okay? So, yun ibig sabihin nun, no? Na-introduce lang yan, nadadagdagan ng 50%, yung mga essential, was during on 1992. Diba? Doon lang na-introduce yan. Ibig sabihin, 1991, 1990, pababa, maging 1980s, 1970s, 1960s, walang ganon. Yung hospital, yung bahay na ordinary, pare-parehong babagsak, pare-parehong madadamage. Sabay-sabay. No? Yun yung dati. Pero, ngayon, dahil sa may NSCP 1992, meron na, binago na, teka lang, dapat mas
mas tatagal pag may lindol ito mga tinatawag na essential facilities, yung hospital, police, bumbero, ambulansya, mga yung mga yung mga talagang mga first responder na mga structures, tubig, cell site, last man standing sila, 'di ba? Yan 'yon. Naging game changer talaga, 'di ba? Na hindi pa available dati below year 1992. So yun yung sagot, 'di ba? Okay, yun yung importance factor kalagay. Tapos structural system reduction factor. Okay, ano yung mga reduction factor? Yung formula na yan, 'di ba? Sa layman's term teka lang, may ballpen. May tinatawag na numerator, may tinatawag na denominator. Lahat ng nasa numerator, ang tawag diyan is amplification. Pinalalakas niya yung design. Ika nga kung ang capacity niya, pinalalakas niya yung capacity niya. Pinalalakas niya. Yung tinatawag na amplification. Yan. Yung sa denominator naman, ito yung tinatawag na reduction factor. Bakit natin nire-reduct? Bakit natin pinapaliit? Yung puwersa, di ba? Pinalalakas sa ibabaw, dinadagdagan. Tapos sa baba, pinapaliit. Bakit? Kunyari yung earthquake, no? Yung earthquake. Kunyari, yung earthquake niya, 10 tons, kunyari, yung horizontal force niya, 10 tons, ang actual. Pero pinaliliit pa sa design niya yung tatawag na reduction or R. Pinaliliit niya. Bakit? Pag pinaliit mo yan, yung poste mo, maliit din syempre, 'di ba? Kasi mahina lang yung earthquake Maliit. Yung poste mo, yung mga shear mo, everything. So ano mangyayari doon? Sa actual malakas, pero sa design maliit, magbe-bend, magsasway ng maigi yung building, magsasway. Gagamitin mo yung pinaka-reserbang lakas ng building. 'Di ba? Reserbang lakas ng building para siya mag-sway ng maigi, na. Pero may twist yan, may delikado diyan. Merong tinatawag na minimum and maximum. Hindi ka pwedeng bumaba sa minimum, hindi ka pwedeng lower limit and upper limit. Hindi ka pwedeng bumaba sa lower limit, hindi ka na pwedeng tumaas sa upper limit. Kasi pag lumagpas ka dyan, disgrasya ang building. Sure ball, disgrasya yan. Yan ang trabaho ng mga structural engineer. Diba? Na dapat within the limit lang yung reduction factor. Hindi mo pwedeng reduction na yung lakas ng puwersa ng earthquake sa actual. No? Ibig sabihin nun. Pero yung mga technical, mga civil engineers or even civil engineering students, madali nilang mag-grasp yun, sabihin ko. Okay, yung seismic weight. Ito, lapit ko. Seismic weight, ibig sabihin yan, yung bigat ng building. Bakit nakalagay yung seismic? Kasi kasama yung mga dead load nun, yung mga sopa, mga dead load, at mga occupants during earthquake. Diba? So, siyempre, itong seismic weight, full load to. Full house yan, ibig sabihin. Na pag naglindol, full house, pinaka full yung building, tapos nilindol. Yun yung sabihin nun, no? And then, C, period dependent coefficient. Yung period is yung paggalaw. Yung isang sway, back and forth, isang sway doon, period tawag nun. Alright? Meron kasing tinatawag na short period, less than 1 second. Tapos yung more than 1 second is long period, long sway. Malaking epekto yun sa high rise na. Kasi pagka matagal yung pag-uga, syempre matagal din ang pag-sway, yung pag-uga ng high rise, no? Malaking factor din yun. Ibig sabihin nun. Alright? Tapos inintroduce din yung sitwasyon ng site, no? Site were included. No? Site were included, yung klase ng lupa. Ito na yung tinatawag sa numerator, yung amplification, pinalalakas niya. Kasi pagka malambot ng lupa, mas matagal ang pag-alog. Mas malakas din ang pag-alog kung malambot ng lupa. So, i-check nyo yung lugar nyo. Kung ano yan, reclamation ba yan? O
garden soil ba yan? Napansin nyo ba nung pagka nag-earthquake dyan? Mas mauga, no? Pero dito sa Cebu, sa Mactan specifically, sa Lapu-Lapu City, limestone kami. So, madaling mag-dissipate ang earthquake. Hindi masyadong matagal ang pag-uga rito. Yun ang napapansin. Diba? Yung advantage pagka hard rock, mga limestone, ganon. Okay, so kino-consider na yon. Yung below 1992, wala pa yan. Wala pa yan. Alright, tapos ano pa? Yun nga. Soil profile, yes. Kapekto yan. Tapos, dito tayo sa 2015, no? Ito yung pinaka-latest. Hindi, actually, yung pinaka-latest 2020. Pero wala pa tayong kopya nun. Alright, check pa natin. Ito na. Tapos, yung near fault. Near fault. Kung anong kino-consider na ngayon ng code, 2015, yung near fault, near source fault. Saan ang pinakamalapit na fault line? Dati, nung below 1992, yung code dati wala. Across the board, meaning pantay-pantay. Malapit ka man sa fault line o malayo ka sa fault line, pare-pareho ng formula. Pare-pareho kayo. So, dihado na. Lugi na yung malapit sa fault line. Yan ay ibig sabihin nun na yung sa social media na pag dumating daw yung the big one, madami raw magko-collapse. Partly true. Kasi yung mga lumang building na hindi pa kino-consider yung fault line eh. Kino-consider nung kinonsider lang yung kung gaano kalayo ka sa fault line nung 1992, code lang eh. Ibig sabihin, nung 1992 code, kino-consider na yung nearest fault line kung ilang kilometro ka galing sa fault line. 1 kilometro, 'di ba? Mga ganon, 10 kilometers. Pag medyo malayo ka na, kagaya dito sa project namin, near fault line namin is Cebu Central Fault Line System. 15 to 30 kilometers away. Nasa bundok na. Nasa bundok, halos wala nang bahay doon. So, nga, mas safe kami dito, 'di ba? Yung requirements namin yung requirements ng bakal namin, mga 'di ba, mga semento, ganon. Hindi na masyado yung mga detalye namin, hindi masyado kasing detalyado kung malapit ka sa fault line. Iba ang detalyado ng kung malapit ka sa fault line, mga spacing kaysa sa malayo ka. Doon maraming madidisgrasya. I-check nyo na lang, di na ako mag-mention ng lugar. Pinakadelikado pag yung fault line dumaan sa mga cities, mga major, mga mega cities. Tapos yung building na yon, wala pa yung 1992 code. Yung mga bakal dati, lalaki pa ng spaces. Pero in fairness, mas matibay yung quality dati. Diba? Wala masyadong substandard dati. Diba? Tsaka yung design dati, service load. Diba? Yun lang ang medyo advantage nila. Pero yung downside nila, yung detalye ng bakal, spacing ng bakal, etc. Ika nga seismic detail ba? Doon sila dihado. Alright? Okay, so ano pa? Ito, dynamic analysis. Yung bago ngayon, dynamic analysis. Ibig sabihin ng dynamic analysis, ito ganito. Ito dito. Alright, teka lang, babalikan ko muna yung T. Itong T, ano ibig sabihin ng T rito? Teka lang T. Ano ibig sabihin ng T? Period to, natural period to. Ibig sabihin, yung pag-uga, pag-sway ng building, hindi na to ng lupa Teka lang. Nawala na. Dito na lang. Yan, yung T na yan. Yan. Kita nyo yan T. That is the natural period ng building. Hindi na to sa lupa. Paano mag-behave ang building mo? Ito papakita ko. Yan. Kita nyo? Yan. Ito yung tinatawag na dynamic spectral approach. Spectral or spectrum meaning different colors. Yeah, different colors.
na kunyari yellow, kunyari yung red, yun ang pinaka grabbing stress, kunyari yan, tapos medyo nagla-light red siya konti hanggang nag-green. So through sa color spectrum, malalaman na ng mga structural engineers kung saang part ng building niya pag nag-earthquake na sumasalo ng earthquake talaga, yung pinakamalaking stress. Ito photo lang to pero yung video gumagalaw yan, yung sa mga ETABS, sa mga Tekla, STAAD Pro. Gumagalaw yan, sumasayo, nag-i-sway yan, back and forth, XY axis, mga ganon. Pinasasayaw, yun yung behavior na ng building, ha? O yun yung T. Diba? Yun yung tatawag na dynamic. Dati static lang. Yung sinauna static lang. Portal method lang, isang araw lang. Isang araw lang, ganon, no? Pak, itutulak. O yun lang. Bibigyan ka lang ng pinaka puwersa nun, i-divide mo sa kada floor, yun nasa solve mo by hand, manually. Kasi wala pang computer dati. 'Di ba? O ngayon, may computer na, pasasayawin mo na sa computer, sa laptop mo yan. Based kung ano ginagamit mo na software. So, yun na. Ika nga, computerized na lahat. 'Di ba? Alright, sa ano pa? Halos yun lang, 'di ba? Halos yun lang. So yun ang ano natin, yun ang sagot natin, no, na to summarize, yung 1992 para sa akin, dihado lang yung ano, para sa akin dihado lang yung nasa fault line. Kasi bakit? Yung detail dati, yung tinatawag seismic detailing, hindi ganon ka sophisticated yung mga spacing nila, yung mga seismic hook na tinatawag, yung mga ganon. Tapos yung laki ng poste nila, dapat yung laki ng mga structure ng poste, ng beam, dapat swak yan, swak sa pag-alog. Diba? Swak sa pag-alog. Hindi kasi pwede na para sure ball, laki ng beam, laki ng poste. Mali pong konsepto yun kung sa earthquake ang pinag-uusapan. Ha? Hindi pwede na super laki ng column natin, poste, sure ball to, pag lumindol kayang-kaya. Mali po yung ganong konsepto. Alright? Tsaka delikado rin yun kapag malapit ka sa fault line. 'Di ba? Maaaring mag-survive ang building, pero yung mga occupants mahirapan, no? Pagka yung building nyo steep, matigas, ayaw masyado sway, ang matatamaan yung nakatira. Tatalsik talaga yung mga nakatira doon, yung mga lamesa mo, tatalsik yan, magbabagsakan yan. Pero yung building wala kasi matigas siya eh. Yun lang ang disadvantage. Alright, so yun lang muna dahil anong oras na? Alright, sige. Thank you, bye-bye.